On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The disciples approached him and said, Why do you speak to them in parables? He said to them in reply, Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted. To anyone who has, more will be given, and he will grow rich. From anyone who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, You shall indeed hear but not understand. You shall indeed look but never see. Gross is the heart of these people. They were hardly hear with their ears. They have closed their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted, and I heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown in rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy, but he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa ating lahat, kapatid na naandito sa ating simbahan, at gayon din ang mga kasama natin, kaparokya na nasa kanilang mga tahanan. Ang ating mga pagbasa ngayon at ang sitwasyon natin ngayon sa panahon ng pandemya ay tugmang-tugma at napakaraming sinasabi ang Panginoon sa atin. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Isaías na ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay bumababa sa lupa katulad ng nyebe at didiligin ang lupa. Kapag ka nadilig na ang mga halaman, magbabalik sa langit na gumawa na ng pagbabago at pagpapanibago sa mundo. The grace of God, the Word of God,
The presence of the kingdom enriches people, transforms their lives. Sa ating talinghaga naman ng mga hasik, narinig din natin kung paanong ang salita ng Diyos ang maaaring magpabago sa buhay ng tao. Pwede siyang mamunga, pwedeng magkaroon ng kasaganaan sa kanyang buhay, ngunit depende sa tumatanggap. Iba-iba ang uri ng pagtanggap ng mga tao sa salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus. At sa panahong ito ng coronavirus, ganun din ang mga uri ng pagtanggap ng mga tao. Iba-iba rin. May mga taong sa gitna ng krisis na ito, sila ay namumunga, sila ay nagkakaroon ng mas malikhaing pag-iisip at pamamaraan. Ngunit mayroon din namang mga tao na dahil sa pandemya ay sumuko na lang, umayaw na lang, nagkulong na lang at nagmukmuk dahil wala silang magawa. The situation we are in can lead us either to growth or to decay. Ang salita ng Diyos sa ating ebanghelyo ay pwedeng magpanibago ng tao. Ang pananampalataya, pwede siyang magpalakas, pwede siyang magbigay ng pag-asa, pero depende sa tumatanggap. May mga puso na bukas, pero may mga puso din naman na bato, na maraming agam-agam, maraming mga iniisip, iba ang pinahalagahan, kaya tuloy hindi nakikita ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. This crisis can be an opportunity for growth or can be obstacle for us in terms of flourishing and of maximizing the blessings that the Lord has been giving us. Meron isang kawikaan sa Latin na lagi kong pinapaalaala sa aking sarili, na itinuro sa akin noong ako'y nag-aaral pa. Ang sabi sa kawikaang ito, sa wikang Latin, quid quid recipitur, ad modum recipiens recipitur. Ang sabi nito, whatever is received according to the manner of the receiver. Quid quid recipitur, whatever is received, ad modum recipiens recipitur, is received according to the manner of the recipient. Ito yung tanilhaga ng mga hasik. Kung ang Diyos ay isang magsasaka, hindi siya marunong maghasik. Meron bang matinong magsasaka na hahayaan niya ang binhi na mahulog lang sa daan o mapunta sa dawagan o kaya ay hayaan niya na mapunta sa batuhan? Ang mahusay na magsasaka, sinisinop ang binhi at nilalagay sa inihandang lupa. But God is not your ordinary farmer. He sows everywhere. Doon sa mga matabang lupa o doon sa mabato o kaya ay dawagan, He doesn't discriminate. When God pours His blessings upon us, He does not discriminate. Pag inihahasik ng Diyos ang biyaya, ang kanyang pag-ibig at malasakit sa atin, hindi siya namimili. Kung makasalanan ka man o matuwid, kung nagsisimba ka man o hindi, kung nangumpisal ka o hindi, kung pari ka o laiko o kung ano man, He does not and He will never discriminate. He always generously provides. He always sows the seed of hope, the seed of courage, the seed of light in our hearts. Ang tanong ay hindi sa kadakilaan ng Diyos,
Ang tanong ay tungkol sa kabukasan ng puso ng tao. So we might as well ask ourselves this time of pandemic, what zone are you in? Are you in the survival zone? Parang batuhan na walang tumutubo, just to live and survive by the day? Are you in the panic zone na laging iniisip, maraming mga pangamba, maraming mga takot? Or are you in the growth and flourishing zone? You see this as an opportunity to be creative. You see this as an opening for you to innovate and to see things in a different light. Ang krisis na ito, katulad ng talinhaga ngayon, you either make it or you break down. You either grow and bear much fruit, or you just survive and eventually decay. Sa loob ng ating tahanan ngayon, tingnan nating mabuti. What are we seeing around us? Are we seeing problems? Or are we seeing occasions of being together? Sa loob ng tahanan, ang nakikita lang ba natin ay pawang problema? O nakikita natin ang pagkakataon na pwede tayo magtulong-tulungan? Sa loob ng ating puso at isip, ano ang makikita natin? Puro lang ba takot at pangamba? O nakikita natin ang matatag na pananampalataya at pag-asa sa Diyos? I tell you, my friends, this crisis can make us a better person, or it can lead us to further decay. Pwedeng ito ay magturo sa atin ng magagandang bagay, o pwedeng dalhin tayo nito sa matinding kalungkutan at pamumroblema sa buhay. God sows the seed of His generosity and love. Laging nagpupunla, naghahasik ang Diyos ng mga biyaya kahit panahon ng krisis. So ang malaking tanong ay hindi kung nasaan ang Diyos, o mahal ba tayo ng Diyos, tinutulungan ba tayo ng Diyos? No. It is proven that God is a generous, prodigal sower of the seeds of hope, of blessings. Nasa tao kung paano niya tinitingnan ang kanyang sitwasyon. Quid recipitur ad modum recipiens recipitur means, depende sa iyo yan. Kung paano mo tinitingnan ang sitwasyon mo ngayon. Are we growing desperate or are we growing in faith and hope? Are we allowing sadness and difficulties to bear us down, to weigh us down? Or are we allowing this occasion to be together as a family, to work for a better future, or even for a better life today? Maraming mga tao ngayon ay desperado at natural at naiintindihan natin. Pero wag nating hahayaan ang krisis na ito na talunin ang pagkamalikhain na natural sa atin bilang mga anak ng Diyos. At huwag nating hayaang masayang ang salita ng Diyos, ang grasya ng Diyos, na lagi niyang ipinipunla sa ating puso at pamilya, masayang dahil nagmukmuk, nagtampo, nagali tayo. Buksan ang puso sapagkat ang Diyos ay naghahasik, hindi ng lagim, kung hindi ng liwanag. Buksan ang puso sapagkat umiikot ang Diyos sa bawat bahay at nagpapaalaala, hindi ito ang wakas at hindi ito magtatagal at hindi ito ang tatalo sa atin. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin ang bawat isa. May we become the soil that grows and flourishes in the midst
of the crisis. Nawa ang ating buhay, ang ating pamilya ay lumago, mamunga sa gitna ng matinding hamon na ating hinaharap sa buhay. Kaya hangang-hanga ako sa mga pari ng Pandakan. Nasunog ang kanilang simbahan nung isang araw. Kung tatawid kayo dyan sa Pandakan, hindi nyo na makikita ang simbahan ng Santo Niño de Pandacan. At hanggang ngayon, hindi nila mahanap ang 400 taong imahe ng Santo Niño. They don't know if it has survived the fire or it has totally gone. Pero sabi ni Father Sunny, yung parish priest doon, hangang-hanga ako sa kanya sapagkat pilit niyang sinasabi sa kanyang mga parishioners, babangon tayo mula dito. Maaaring nasunog ang gusaling simbahan, ngunit hindi ang pamayanan ng tao. Hindi ang katawan ni Kristo na buhay sa bawat isa. Ganon ang isang Kristiyano. Siya ay bumabangon pagkatapos ng matinding hamon. Siya ay nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa kabila ng kadiliman at paghihirap sa buhay. So in this Mass, we pray in a particular way for our neighbors in Pandacan. We pray for the Church of Pandacan, Santo Niño de Pandacan, that they may grow, that they may rise up after this tragedy, double tragedy, pandemic and fire in their life. And sa atin din, magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo kinakalimutan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pero kailangan ang puso mo ay bukas para sa kanyang biyaya, para ito ay mamunga, para ito ay siksik-liglig na dumami sa iyong pamilya. Mga kapatid, sa linggong ito, napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa ating lahat. You either grow or you give up. You either flourish or you perish. But the grace of God is always given. Ang biyaya ng Diyos laging nandyan. Ang tanong ay, bukas ba ang ating puso para tanggapin ang kanyang malasakit? Bukas ba ang ating isip sa pag-unawa sa mga nangyayari sa ating buhay? Bukas ba ang ating pananampalataya para tayo ay lumago at mamunga